Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Ka Eric or Jeffrey Celes. Isa siya sa 12 vloggers, DDS supporters na naisyuhan ng subpoena. Pag hindi siya mag-attend sa next TRICOM hearing, ayun na, warrant of arrest na. Nakulong na siya noon sa Kongreso, kasama niya si Doc Lorraine Badoy. So, ano ang kinabukasan ni Ka Eric? Masasite in contempt na naman ba siya? Makukulong? Ito, mayroong napanood akong vlog ni Jensen News PH. Title is, Ka Eric, nasa Hong Kong na, naisahan si Paduano at Barbers. Tapos, laugh emoji. Sabi ko, wow! Umalis ng bansa. Doon sa Hong Kong. So, I don't know kung paano ito. Permanente ba siya sa Hong Kong? Iiwas na ba siya sa parang Attorney Harry Roque na ba na magtatago? Pakinggan natin itong ito bago mag-board sa eroplano sa Ka Eric nag-vlog sandali habang nasa airport. Yeah. Kasi maya-maya mag-boarding na. I hope I can get by sa live natin kahit mga 20 minutes lang. No? Minimum of 20 minutes makapag-usap tayo. Ang sinasabi ni Ace Barbers po at ng kanyang mga alipores na may mga pogo funded at mga narco funded o drug syndicate funded na mga vloggers o mga social media personalities, kapang-isip yan, bunga ng kanyang guni-guni at ng kanyang bangungot dahil hindi lang siya nalalasing sa kapangyarihan sila, no? Kundi binabangungot sila ng nagngangalit na sentimiento ng mamamayang Pilipino dahil sa kanilang pagkaabusado, walda sa pundo at walang katuturan na uri ng pagiging bahagi ng House of Representatives, no? Tagapagpanupil at tagapagtaguyod ng political demolition job, persecution, wala talagang naidulot na mabuti sa ating bansa. Ang kanyang probinsya, isa yan sa pinakamahirap na probinsya sa buong bansa. Napakataas po ng poverty incidents sa Caraga region, lalo na dyan sa Surigao. At ilang dekada nang namumuno dyan sila Barbers, walang improvement, sila lang ang yumayabong ang yaman sila. Pero yung mamamayan at mga katutubo dyan, walang benepisyo sa kanila. Kaya itong mga balasubas na po na kongresista, nakakala mo may-ari ng buong Pilipinas, watching Ka Eric and Basit Flight po. Nandito pa po Norlin and Kroll sa Hong Kong transit airport lang po ito. I'll be leaving soon by mga siguro 20 minutes. Ayan, nag-formation na po ang mga stewardess ng airline na sasakyan namin. Ako lang mag-isa, no? I use the pronoun namin kasi may mga pasahero din dito ng mga Pilipino, nakakausap ko sila and nare-recognize ko nila si Ka Eric, no? So in a short while, we will be boarding sa aming outbound flight, no? Papunta po ito sa international na gathering, series of gathering actually ito mga kababayan. So maganda po yung development na inyong ipinaabot ni Ka Eric, no? That the group of Attorney Trixie and among other social media personalities and social media political commentators ay nagsampa po ng kaso class suit as far as I am initially informed na nagkakahalaga ng multi-million damage suit laban kay Barbers, kina Paduano at iba pa sa kanilang abusado at mapangwasak at mapanirang puri at paggamit sa Kongreso at poder nila upang musingan o siraan ang integridad at pagkatao ng mga social media personalities and social media political commentators. On that note, nararapat lamang yan na mangyari, no? Kaya nga, we hope nga hindi nila itutuloy itong abusado at illegal na pagpapalabas ng warrant of arrest sapagkat yan ay walang piyansa. At yan ay makukulong kami ng illegal at wala kaming kalaban-laban. Dadalhin kami sa either sa Quezon City Jail, ang mga babae na makukuha nila ng mga social media personalities, doon nila ikukulong ng illegal sa Women's Correctional. So mantakin mo kung gaano ka balasubas ang pag-uugali at gaano kabaluktot ang utak nito nila Barbers, no? Na kinakonsinti mismo ni Marcos at nila Martin Romualdez, no? Nararapat lamang mga kababayan na sila ay punahin at matikusin ng taong bayan sapagkat never been before na nakita natin ang ganitong kalapastanganan na nagagawa ng isang kongreso na sila ay halal ng bayan, hinihiram nila ang kapangyarihan nila sa mamamayan
Subalit kung umasta sila, ay sobrang-sobra po sa pang-aabuso. At mantakin mo, ang pagwawaldas nila kaliwat kanan sa pondo ng bayan. Braveheart, hello, thank you. Maraming salamat sa mga Pilipino na kababayan natin at mga OFW na mga mahal natin. Hindi ko kayo naabutan sapagkat hindi nga ako makalabas ng airport. I only have at least mga 45 minutes window time para makapag-board na po ako sa outbound flight ko. Pasensya po sa mga mahal nating mga kababayang overseas Filipino workers at mga kababayan natin na nandito sa Hong Kong na mga kapwa Pilipino. Mag-ingat po kayo ha. At maraming salamat for your prayers. Nag-live lang ako para mag-update sa inyo na ito na pong sinasabi ko kagabi, last night, na magkakaroon tayo ng tactical recalibration kung paano tayo mag-live. I'm using the free wifi ng Hong Kong Airport. Mabilis at maganda. Hindi ko pa alam pagdating sa pupuntahan ko if I can also access a free wifi. But I am having 4 or 5 schedules doon. Thank you sa nagpapakulay, ay mabilis na nawawala. No? At thank you sa mga nanonood. I am not very sure if I can go live at may access ka agad kasi darating ako ng mga gabi or late afternoon at the same day 21 din sa lugar na pupuntahan ko. So, may 5 schedule doon ng pagtitipo ng iba't ibang Filipino community groups no sa lugar na pupuntahan ko. Hindi ko muna sasabihin. Transit airport ko lang po ito for transfer flight and connecting flight ang Hong Kong. Ay nandito pa ako sa paligid ng ating pinakamamahal na mga kababayan na hindi ko makadaupang palad. No? I'm very sad about that. Sana kung mga kalahating araw, pwede tayo mag-meet up sa paligid nitong airport na ito, din babalik ako. That I have only 45 minutes window time. So, hi ka Eric, hasta airport ka lang gali. Oo. Hi, Cecilia, watching from Singapore. Ayun. Opo, I'm waiting kasi Okay, so habang nagsasalita si Ka Eric, nasa Hong Kong siya, papunta sa isa pang foreign country na hindi niya pinangalanan at may mga speaking engagements siya doon. So, hindi klaro kung kailan siya babalik sa Pilipinas. Kung babalik man siya, ayun na, medyo delikado kung babalik dahil I'm sure hindi mag-a-attend yan sa next TRICOM hearing, di ang susunod, warrant of arrest na. Para bang si Attorney Harry Roque, ganun din, yung mga Pogo hearing, hindi na siya nag-attend, isyuhan siya ng warrant of arrest. So, ngayon, nasa ibang bansa si Attorney Roque, ayun, hindi na nila maabot. So, good luck po, Ka Eric, Jeffrey Celes sa iyong mga speaking engagement. Mga kababayan, salamat po sa inyong palaging panonood, pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong po kayo indirectly sa Tribong Talandig sa Bukidnon. Namimigay tayo through sa income natin sa channel na ito dahil nanonood kayo. Nakakatulong tayo sa Tribong Talandig, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng bagong bahay o maayos, ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay.